Ang mundo ay nag-aalok sa atin ng maling pag-unawa tungkol sa kasiguruhan na madalas ay nakabatay sa dami ng pera at ari-arian. Ngunit sa oras ng kamatayan, lahat ng ito ay mawawalan ng saysay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. May ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Darating ang panahon na ang lahat na nakikita ninyong iyan ay iguguho at walang matitirang magkakapatong na mga bato." Tinanong nila si Jesus, "Guro, kailan po mangyayari iyon? At ano ang magiging palatandaang iyon ay magaganap na?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, 'Ako ang Kristo,' at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong matatakot kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat munang mangyari ang mga iyon, subalit hindi kaagad darating ang wakas." At sinabi pa niya, "Maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay security. Narinig po natin sa ating gospel ngayong araw na ito, yung usap-usapan tungkol sa ganda ng templo. Yung mga batong pinagpatong-patong, yung mga ornaments, yung mga dekorasyon ng templo. Parang isang lugar na tayo'y manghang-mangha. Sa isang building, sa isang construction, sa isang structure, sa isang lugar na napakaganda. At minsan, ina-attribute natin yung kagandahan ng mga ito sa mga gumawa, of course. Pero dito sa ating gospel, ganun yung usapan. Pero anong sabi ng Panginoon? Para bang pambasag ng trip ng mga tao. At sinabi niya, darating ang panahon na lahat ng ito'y mawawasak. Lahat ng ito'y masisira. Walang batong matitira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinutukoy nito yung pundasyon ng templo na pinagpatong-patong na malalaking bloke ng bato. At tinutukoy ng Panginoon ang darating na pagkawasak ng templong ito. Hindi makapaniwala ang mga tao dahil nakita nila na napakatibay, napaka-majestic ng templo. And then here comes Jesus speaking about the destruction of the temple. Ano yung napakahalagang itinuturo nito sa atin? Mga kapatid, tingnan natin saan ba tayo humahanap ng kasigurudahan sa buhay. Sa mga bagay na akala natin ay matibay na, pero yun pala, pwede pang bumagsak. Sa akala natin ay maayos na, pero pwede pa palang masira. Maraming ganyan sa mundo natin na deceiving. Akala natin yun na, pero hindi pa pala. Lalo na sa panahon natin ngayon na mga bansa ay naglalaban-laban, yung mga naipundar nila at naitayo nila sa mahabang panahon dahil sa digmaan ay mabilis lang nawasak at nasira. Hindi lang yun. Hindi lang mga istruktura ang nawasak at nasira. Nakala natin ay napakatibay na. Marami pang nawasak at nasira, lalong-lalo na ang kapayapaan, ang kaunlaran, maraming mga nasirang buhay, nasirang mga pangarap, nasirang pag-asa.
Ito yung realidad at ito ang sinisira ng digmaan. Hindi ba't ganito naman ang sinasabi ng ating Panginoon? Saan ba? Kanino ba natin ilalagay ang ating buong tiwala para masabi nating secure na tayo? Kapag tayo maraming mga insecurities, marami tayong mga issues on trust, mahirap mag-build ng seguridad. Kasi makikita natin ang isa't isa na threat sa kapwa, sa bawat isa. Kapag ka walang tiwala, walang seguridad, dahil ang bawat isa ay palaging magiging banta sa seguridad, sa kaunlaran ng kapwa. Kaya nga itinuturo ng ating Panginoon dito sa ating gospel ngayong araw na ito. Baka hindi lang ito reality ng Jerusalem, ng Israel. Baka ito reality din natin. Na inilalagay natin ang ating seguridad sa mali. Sa kapangyarihan, sa kayamanan, sa impluwensya. Na akala natin kapag meron tayo ng lahat ng ito, we are already secure. Mga kapatid, tingnan natin yung mga relationships natin. Minsan kahit gaano natin akalaing matibay na, kaunting chismis lang, sira na kaagad. Bakit? Kapag ang relasyon ay hindi nakaugat sa tiwala, kapag ang relasyon ay hindi nakaugat sa katotohanan, kapag ang relasyon ay hindi nakaugat sa pananampalataya, madali itong mawasak, madali itong masira. At sasabihin mo, akala ko pa naman, sigurado na ako. Pero hindi pala. Kaya napakahalaga mga kapatid. Tingnan natin, kumusta rin ang iyong relasyon sa Diyos? Matibay na ba? Baka hindi pa. Kapag hindi matibay ang ating relasyon sa Diyos, hindi rin magiging matibay ang ating relasyon sa iba pa. Kaya napakahalaga na ilagay natin yung ating seguridad, ilagay natin yung ating tiwala, unang-una at higit sa lahat ay sa Diyos. Yung ating relasyon sa Kanya. At ano ibig sabihin nun? Relationship with God means living in truth, living in love, in charity, living in unity. Kapag merong Diyos sa buhay natin, magiging matatag tayo unang-una. At magiging maganda rin ang ating relasyon sa bawat isa. Kapag ang Diyos, ang pag-ibig ang naging sentro ng ating buhay. Doon lang tayo magkakaroon ng tunay na seguridad kapag ang Diyos ng pag-ibig ang naging sentro ng buhay natin. Pero as long as wala ang Diyos ng pag-ibig sa buhay natin, there will be no peace. There will be no security at all. Kaya nga mga kapatid, dinadala tayo ng ating Panginoon. Tatanggapin siya sa ating buhay, gawing sentro siya ng ating buhay. At kapag nangyari yon, wala na tayong hanapin pa. Gumuho man ang lahat, maglaho man ang lahat, masira man ang lahat, dahil nakasentro tayo sa Diyos. Hindi tayo magigiba. Mananatili tayong matibay at matatag hanggang wakas. Ganon din yung ating relasyon. Kapag nakaugat sa Diyos at ang Diyos ang naging sentro, hindi basta-basta magigiba. Hindi basta-basta masisira. Ito'y magiging matibay hanggang wakas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, manahan ka sa amin at manatili ka sa bawat isa sa amin, sa aming pamilya, sa aming mga ugnayan, upang kami maging matatag, matibay, at sigurado hanggang wakas. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page
at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.